Hello sa inyong lahat! Sa video na to ay gusto kong sagutin ang comment ng isa nating kababayan na kasalukuyang andito sa Madrid. Siya ay si Juan Carlos. Sabi niya, malaki pinagkaiba sa Spain. Ang mga amo dito sa Spain hindi marunong magbigay ng pagkain. Sahod lang ang alam, tapos late pa kung magbigay ng sahod. Kaya ikaw, Madel, tigilan mo na ang pang-engganyo sa mga kabayan natin. Ang hirap dito sa Spain. Ang masasabi ko sa kanya ay depende kasi yan. Hindi naman pare-pareho ang mga senaryo na nangyayari sa mga kababayan natin na andito sa Spain. May mga kababayan tayo na hindi sinuswerte at meron din namang sinuswerte. Meron din sinasabi na ang kapalaran ni Juan ay hindi kapalaran ni Pedro. Pero may mga tama. Tama naman yung mga sinasabi ng ating kababayan. Isa-isahin natin. Sabi niya dito, ang mga amo dito sa Spain hindi marunong magbigay ng pagkain. Sa totoo lang, na-encounter ko yan. Kasi nung unang dating ako dito, yung unang amo na napasukan ko, during interview, sasabihin, at mostly, sinasabi, during interview, sasabihin ng mga amo, pwede mong kainin lahat ng pagkain na nain dyan. Kaya lang, mapapansin mo naman, once na nagtatrabaho ka na doon sa kanila, alam mo yung parang nagdadamot sila. May mga ganun kasing nangyayari. Then, tulad nga ng sinabi ko, doon sa una kong napasukan, wala silang inaalok na pagkain. Siyempre, umalis sila, wala man sinabi na kainin mo ito, ganyan-ganyan, wala. Buti na lang, nung time na yon, siyempre, ang advice talaga sa mga bagong papasok doon sa amo, kailangan magdadala ka ng pagkain kasi hindi mo alam kung may kakainin ka doon o wala. Para hindi ka magutom, magdala ka. Ayun, nung time na yon, nagdala ako ng Marina biscuit at saka mga pansit kanton ng dala-dala ko. Ayun, nung pag-uwi ng aking mga amo, parang naaalala ko, parang tinanong naman ata nila ako kung anong kinain ko or whatever. Parang hindi. Basta ganun. Nung after ng ilang araw na, saka ako nagtanong kung meron silang bigas. Alam mo yun, ang kinakain ko lang isang pirasong pansit canton every lunch. Tapos biscuit sa umaga at saka biscuit sa gabi. Grabe, ganon ang senaryo na nangyari ko. Kaya totoo yung sinabi niya. Pero medyo marami-rami talaga sa mga amo dito. Yung medyo maunti lang magbigay ng pagkain. Hindi katulad ng mga ugali nating mga Pilipino na talagang iaalok natin yung kung ano man yung pagkain na meron tayo. Yun. Kaya lang, sa mga ganyang senaryo naman, ang pwede naman natin gawin ay magdala na lang tayo ng pagkain natin kung sakaling kulang yung ibinibigay nila sa ating pagkain. Ayun, sa una kong trabaho, hindi ako doon nagtagal. Then, yung napasukan ko naman, yung pangalawa kong amo, which is ito, kasalukuyan kong trabaho ngayon, ay okay naman. Sa totoo lang, naniniwala ako na ang pagkain ng katulong ay nakadepende din sa ugali natin. Kung tayo ay mahiyain, walang mangyayari. Kasi na-encounter ko at na-experience ko na nung magkasama kami nung pinalitan ko, kinakain niya lahat na kung anong meron dito. Alam mo yung kapag breakfast, kakain siya, kukuha siya ng tinapay doon, magpiprito ng itlog, kung may kamatis dyan, lalagyan niya ng kamatis yung tinapay, tapos ang kinakape niya pa nga minsan kung ano yung kape ng amo kong lalaki. Tapos, lahat ng prutas daw diyan kumukuha siya. Tapos, kinakain niya kung ano yung gusto niya. Alam mo yung ganon. Tapos nga yung ako na, nahihiya kasi ako. Ayoko kasi na yung paghahanapan ako ng pagkain. Kaya ang ginagawa ko, konti lang talaga yung kinukuha ko at hindi ako kumukuha ng mga pagkain nila. Lalo na kapag konti na. Pero pag madami pa, bumili ng prutas, ng orange at madami pa yung, alam mo yung hindi mapapansin ko na bawasan ng isa, kukuha ako ng isa. Pero after nun, hindi na. Ayan, nasa sa atin kasi yan kung tayo ay mahiyain o hindi. Mapapansin nyo naman yung amo kung ito ay nagdadamot o hindi, kung diet man sila o hindi. Kaya ganito kasi yan, no? Banda-banda ron, madalas kasi yung amo ko ay diet sa gabi, kaya salad lang ang kinakain nila. Pagka ganun kasi, parang ayoko, parang hindi ako nasa-satisfied at unfortunately, nagkamali ako at hindi ko rin naman kasi alam na kapag sinabi ko na maghihiwalay na lang ako ng pagkain, akala ko kasi ay aalokin nila ako, nabibigyan nila ako ng pera para sa aking allowance sa pagkain. Yun, nagkamali ako na hindi nila ako binibigyan ng pera para pambili ko ng pagkain. Ngayon, ako tuloy ang gumagastos sa pagkain ko. Pero nung nag-usap kami ng amo kong babae, sabi niya sa akin, kung ano man yung pagkain dyan, pwede daw akong kumuha at hindi niya na daw ako aalokin.
Bali sabi niya, kuha ka lang dyan. Hindi ka na kita aalokin ha. Sabi ko naman sa kanya, yeah, hindi na. Sabi ko gano'n. At yun, dahil nga sa nahihiya na rin naman ako, hindi talaga ako kumukuha. Siyempre, dahil ako nagluluto, tumitikim ako. Pero, kumukuha ako kapag medyo madami akong naluto. Pero mostly naman kasi, sakto lang sa kanila. Kaya yun, ano ko talaga, gastos ko talaga ang pagkain ko. Pero sabi din ng mga kaibigan ko, dito pala sa Espanya, hindi talaga obligasyon ng amo ang pagkain ng mga katulong. Pero ewan ko lang din kasi sabi ng amo ko sa akin, dati, nung hindi pa ako nagsasabi na hihiwalay ako ng pagkain, ang sabi niya sa akin ay, dahil ang trabaho mo ay nakatira ka sa amin, kami ang magbahala sa pagkain mo. Huwag kang gumastos ng pagkain na galing sa pera mo. Yun ang sinabi niya sa akin. Ayun. Then, marami din ako nakakausap na mga kababayan natin na tinatanong ko kasi sila regarding sa pagkain nila. Kasi nga, based sa aking experience, at sinasabi naman nila na ang dami daw pagkain sa kanila, okay naman daw ang pagkain nila. Ewan ko lang kung nagsasabi sila ng totoo. Yung isa akong kaibigan na nakasabay ko sa metro, ang sabi niya, okay ang pagkain, sobrang dami. Tapos, dahil may farm yung kanyang amo, madalas nagpapa-take out pa ng mga na-harvest doon sa farm nila. Ang masasabi ko lang, if ever, tulad din ang sabi ng mga karamihan na naandito na sa Spain, if ever na hindi okay ang pagkain, magdala na lang tayo. Huwag na nating hayaan na tayo ay magutom. Kung okay naman, ang importante kasi mabait daw yung amo. Siyempre, tama naman yun. Masasabi ko lang din na marami din tayong mga kaibigan at naririnig ko din, kasabayan ko minsan sa bus na ang bigat-bigat ng bitbit niya kasi may dala-dala siyang bigas. Sabi niya kasi, wala daw bigas doon sa bahay ng amo niya. Ay, nakakatawa. Kasi nakaka-relate din ako kasi nung banda-banda ron, kasi nga bumibili kasi yung mga amo ko pa 1-2 kilo lamang. Eh syempre, tayong mga Pilipino kasi matakot tayo sa bigas. Dati ang ginagawa ko talaga, bumibili ako ng 2 kilong bigas kasi matakot ako sa kanin. Tapos nagluluto ako ng mga ulam, mga adobo para mas matagal ang buhay pa, hindi agad mapanis, ganyan. Ayun, mostly talaga sa mga kababayan natin dito, nagdadala ng pagkain. O kaya bumibili ng mga kutkutin o kakanin, kung ano man ang gusto nilang kainin. Regarding naman sa sinasabi niya na late magbigay ng sahod, meron na, totoo naman yun. Meron ding mga amo dito na medyo delay magbigay ng sahod. Pero ilan lang din naman. Hindi naman lahat. Pero kung halimbawa maka-encounter kayo ng ganyang amo at hindi nyo ma-take, pwede naman kayong lumipat. Maghanap kayo ng ibang amo. Pero yun nga, masasabi ko, totoo yung kanyang mga sinasabi. Meron din akong nakakausap na delay ang kanyang pasahod. Tapos, yung nanay pa ng amo niya nangungutang sa kanya at hindi na siya binabayaran. Yun na nakakalungkot. Regarding naman sa sinabi niya na tigilan ko na daw yung mga engganyo sa mga kababayan natin kasi mahirap daw dito sa Spain. Medyo hindi naman ako sang-ayon doon kasi kung ang problema lang naman ay delay yung pasahod at saka yung hindi nagbibigay ng pagkain, pwede naman natin yung solusyonan. Tulad nga ng ipinapayo ng karamihan, kung ang problema natin ay pagkain, bumili na lang tayo ng pagkain kasi hindi naman ganun kamahal. Bumili ng pagkain. At kung delay naman, pwede naman siguro natin kausapin ng ating mga amo na kung pwede ay wag namang madelay. Pero kung hindi talaga maiiwasan, tiis na lang tayo ng konti. Medyo sabihan na lang natin yung pamilya natin na pasensya na kasi delay magbasa ako yung amo ko. Kung mabait naman yung amo natin. Pero kung hindi naman natin matitake, di hanap tayo ng ibang amo. Ganon lang. Sa mga kababayan natin na wala pa dito sa Madrid, Spain, kayo na ang bahalang magdesisyon kung gusto nyo pumunta dito sa Spain o wala. Ang masasabi ko lang, ang kapalaran ni Juan ay hindi kapalaran ni Pedro. At saka, naka-base din kasi yan sa atin. Kung tayo ay masyadong mahiyain, walang mangyayari. Kaya dapat, pag pupunta ng Spain, kapalan ng mukha. Kaya lang, tayo kasing mga Pilipino ay likas na mahiyain. Alam mo yung, oo na lang tayo ng oo, pero deep inside, hindi talaga okay. Sa mga kababayan natin na pupunta o nagbabalak pumunta din dito sa Spain, pag-isipan nyo na at maging handa kayo sa ganitong sitwasyon. Kasi, real talk talaga ito. Ayan, maraming salamat at maraming salamat din sa nag-comment na si Juan Carlos. Sana pag nakita mo naman ako dyan sa tabi-tabi, ako naman ay kalabitin mo. Tadi kayo magpakilala. At baka pwede ka namang ma-interview para ma-share mo din ang iyong experience dito sa Espanya. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood at baka hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, i-click mo na ang subscribe button at para ma-notify kayo na may bago akong upload, i-click mo na
ang bell button. Maraming salamat!